As you can see in our slide for today, you can see two different pictures, and this picture signifies two different classroom setup. And I want you to observe the two pictures and differentiate them. This picture or this activity will give you a hint about our topic for today. Okay, very well said. Thank you very much. To proceed for our topic for today, we will going to discuss to you our last lesson, which is our Module 5, Topic 5, which we're going to talk about misbehavior management. So for our objectives, we will going to define the misbehavior. What is misbehavior? We will going to explain to you the process of misbehavioral problem solving, and we will going to discuss about the misconduct that affects teaching learning process, and we will going to analyze and solve situations following the suggested step for behavioral problem solving. To give you an introduction about our topic for today, so as you can see, we're going to define what is misbehavior in a classroom setup. When we say misbehavior in classrooms, it refers to an actions or behavior that create distractions or disruption sa mga estudyante is isang learning process. This causes na hindi masyadong nakakasabay yung ibang mga estudyante because nade-distract sila sa mga behaviors and actions na ginagawa ng mga iba nilang mga klase. So, it can also be defined as an inappropriate behavior na nagiging boundary para mas matuto ang estudyante ng in an effective way, no? So, para rin maging mas mabilis yung learning process ng estudyante. Pero madalas din, it is intended just to gain attention or exert control. So, now, pag-uusapan naman natin yung mga factors kung paano natin magagawang effective yung teaching natin and paano tayo magkakaroon ng positively functioning classroom, no? This is from Kern and Clemens, by the way. So, first they said na dapat daw yung rules na isaset natin ay direct natin masabi sa kanila, walang palikoy-likoy, simple at malinaw, no? So, yung rules and expectations natin, it is very important na alam ng lahat, no? Dapat pare-pareho yung pagbibigay natin ng mga punishments and paalala sa kanila. We should be consistent and must firm in applying our rules, di ba? We should be firm na kapag hindi nila ginawa yung rules na yun, dapat meron consequences at we should be firm in making that consequences. Kasi kapag hindi nila nakita na hindi tayo seryoso sa pagbibigay ng punishment sa rules na sinet natin, maaaring hindi nila seryosohin yung isiset nating rules. Next, establish routine, cues, signals to prompt upcoming events. Dapat daw magkaroon tayo ng signal or routine sa klase. Gumamit tayo ng mga cues like yung mga palatandaan para alam ng mga estudyante natin kung ano yung mga susunod nilang gagawin, no? So, for example, papalakpak si teacher ng 3 beses. Diba? Ibig sabihin nun, dapat lahat ng mga estudyante ay nakatingin na kay teacher at lahat ay nakikinig na at nakaupo na ng maayos. At there is consequences from that actions. Na kapag hindi sila nakinig kay teacher, hindi sila nakinig sa signal na binigay ni teacher, may kalapat na consequences. Diba? Next, use verbal and non-verbal praise occasionally or when needed. Magbigay din daw tayo ng mga papuri kung kailangan, di ba? So, purihin natin yung mga magandang ginawa ng mga estudyante natin. I-acknowledge natin yung effort and hard work na inilaan nila sa mga paggawa ng activities na pinapagawa natin sa kanila. Next is, commendation should be descriptive and specific. Dapat daw kapag nagbibigay tayo ng commendation or sabihin natin pag nagbibigay tayo ng mga praises sa mga estudyante natin, malinaw, specific natin sinasabi kung ano yung bagay na ginawa nilang tama or ano yung mga bagay na ginawa nating mali, kung bakit sila bibigyan ng consequences, di ba? Malinaw yung pagbibigay natin sa kanila, pinapaintindi natin sa kanila kung ano yung bagay na ginawa nilang tama or ginawa nilang mali. For example, kapag sinabihan natin sila na very good kasi ginawa nila ng maayos yung activity, we should be saying na it is better to say to them na you are doing good, you did great dahil you did your activity ng maganda, maayos at malinis, diba? Para alam nila kung ano yung mga bagay na ginawa nilang maganda, diba? Na-acknowledge natin ko yung mga magandang bagay na ginawa nila in a specific manner and descriptive manner. So, the teacher should avoid overpraising students. Dapat hindi tayo masyadong nag-overpraise sa mga estudyante natin. Dapat kung kailangan lang, diba? Next, student tasks should be well monitored. All students are required to contribute to the assigned task given. So, dapat daw, monitor natin yung mga estudyante natin. Diba? So, dapat, kapag may mga ginagawa silang activities, monitor natin kung sila ba ay nakikikontribute sa mga ginagawa nilang task na binigay natin. Kung, kunyari, sa isang group activity, kapag nag-group activity sila, maganda na umiikot tayo mga teachers sa mga ginagawa nila para malaman natin, makita natin kung maayos yung ginagawa nila. At kapag hindi maayos yung mga ginagawa nila, or may mali dun sa ginagawa nila, we can give them feedback. It is very applicable, lalo na kapag practical groupings or activities yung mga ginagawa nila. Next, practice inclusivity in the classroom. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, dapat daw, inside the classroom, mahalaga na
na yung bawat isa na feel nila na they are welcome and valued, they are respected, mahalaga na nakikita na or nararamdaman nila yung ganung pakiramdam sa loob ng classroom. Students are also given equal opportunities. Dapat daw pare-parehos yung yung turing natin sa mga estudyante natin. Dapat we can be equal, we should be equal in treating our students. Dapat pantay-pantay tayo sa pagbibigay ng chances na sumagot, maki-operate sa mga activities para ang bawat isa ay makasali sa mga activities. Ang bawat isa ay merong chance na matuto at makisali sa bawat mga activities na pinapagawa natin. Wala tayong special treatment, wala tayong dapat favoritism. Okay. Next, some strategies to reinforce students' engagement. Mahalaga daw na magkaroon tayo ng mga strategies para mahikayat natin yung mga estudyante natin na mag-engage sa mga activities na gagawin natin. So first, binigay dito, having everyone to respond to the teacher's queries rather than just focusing on one correct response. Dapat tayo ay nagbibigay ng mga tanong at kailangan nilang sumagot. Bigyan natin lahat ng mga estudyante natin ng chance na sumagot, magbigay ng kanilang opinion. Hindi yung palagi lang natin tinatawag yung mga active students. Dapat binibigyan natin ng chance na marinig yung mga ideas ng bawat isa. Okay, next. Seating arrangement. Dito, madalas natin itong nararanasan during madalas natin nararanasan during high school. High school, no? During high school, kapag every start ng quarter, merong nagpapagawa si teacher ng seating arrangement. Ito ay magandang strategy para ma-help natin yung ma-break natin yung monotonous na atmosphere sa loob ng classroom para magkaroon ng bagong environment, magandang maayos or bagong atmosphere sa loob ng classroom kapag may bagong arrangement para yung bawat mga magkaklase ay magkaroon sila ng chance na mas makilala pa yung mga kaklase nila, diba? Next, sabi dito, next is instruction and guidance may be preceded by promoting pupils' attention. So, bago daw tayo magbigay ng mga instruction, maganda daw na kunin muna natin yung attentions ng mga estudyante natin. Diba? Dapat kapag nagbibigay tayo, maganda na kapag nagbibigay tayo ng mga rules natin, mga do's and don'ts natin, maganda na sinasabi natin yun in a firm and with authoritative or compelling voice, sabi niya dito, di ba? So dapat kapag nagbibigay tayo ng mga rules natin, alam din natin na nakikinig ang bawat isa, ang lahat sa kanila ay attentive sa mga bagay na sinasabi natin para naiintindihan nila kung ano yung mga instructions na binibigay natin. Ang lahat ay nakakaintindi kung ano yung instructions at hindi sila paulit-ulit. Okay? Next, also give them time for students to comply and absorb them. So, give them time. Kung may question sila, may tanong sila, you give them time to ask questions para mas malaman natin kung mas naiintindihan nila yung instructions para magawa nila yung activity ng mas maayos at mas maganda. Next, deliver the instruction in a precise, specific, and direct, well-mannered based manner. So, dito naman, dapat daw, katulad ng pagbibigay natin ng mga rules natin, dapat it is malinaw, direkta, tsaka madaling intindihin. Ganon din sa pagbibigay ng instruction. No? So, aside from that, after giving instruction, maganda na kapag tapos na activities na ginawa nila, give them praises, give them acknowledgement sa effort na ginawa nila. For example, you're saying na they are doing a great job dahil natapos nila ng mabilis, tama sa oras yung activity, at nasunod nila ng maayos yung instruction na pinapagawa para mas ma-encourage sila na patuloy na mag-aral ng mabuti para patuloy na gumawa ng makinig sa mga instructions ng mas maayos. Diba? So, these strategies and factors to make our teaching effective and make positively functioning classroom, it is very helpful para maging aktibo yung mga estudyante natin. Bigyan natin sila ng lahat ng chance na panatilihing buhay ang klase. Sa paanong paraan? Make them engage. Gawin mo silang engage sa mga activities na ipapagawa mo. I-engage natin sila sa mga activities, give them time to share their ideas and opinions. No? Siguraduhin natin na malinaw yung mga binibigay natin instructions and mga rules na sineset natin sa kanila. Huwag natin kalimutan also na kilalanin yung mga bagay na ginagawa nila, yung pagsunod nila at yung pagsisikap nila na gawin yung mga bagay na pinapagawa mo. Okay, yun lamang po. Next, the effective specific classroom-wide intervention include the following. This topic will be discussed by Mr. Bergasa. Thank you. So, dito naman po sa effective classroom-wide interventions, ito po yung mga strategies or actions na pwedeng gawin ng isang teacher para magabayan yung mga students sa behavior nila. And ang una po is class-wide incentives. It promotes cooperation more than competition kasi imbis daw na individual students lang yung nabibigyan ng reward or recognition, mas okay daw na as a teacher is maghanda ng mga simpleng rewards para sa buong klase para magkaisa sila. Next is the noise management. Dito po ito yung ability ng isang teacher to control the unnecessary noise inside the classroom. So kasi kapag maingay ang isang environment, di ba? Mahirap mag-focus and nakakasagabal yon sa pagkatuto ng mga students. Next is transition management. For example naman po dito is mag-shift yung klase from lecture to a group activity and nag-advise yung
teacher na bumuo ng group of 5, yung mga students. And during those times is hindi maiwasan minsan na magkagulo muna yung mga students. So ngayon, para maiwasan is mas mabuti daw kung magsaset ng mga group rules. For example is magset ka ng timer or 2 minutes timer, and within those 2 minutes, dapat lahat nasa group na and nakaupo na. And also nakaprepare na rin yung mga gagamitin gamit for the activity. Next is engagement techniques, vary questioning strategies. So, imbis daw na paulit-ulit na isang student lang yung tinatawag tuwing may recitation, mas maganda daw na gumamit ng ibang ways ng pagtatanong sa klase. For example is, try to ask the whole class, like, thumbs up if you agree or thumbs down if not. Diba? Or hindi kaya naman if mag-random calling. Diba? So, in this way, nahihikayat nito yung engagement and participation ng mga students. Next is relationship building. Dito po as a teacher, it is better daw to make time for students if may free time or every break time for some casual and informal interactions para mas magabayan yung mga behavior ng mga students. Okay, so next naman po yung 6-step process for behavioral problem solving. Una po is define the problem. Alamin yung problema and kung ano yung pinagmulan nito. Evaluate the possible solutions against a set of criteria. Dito po is mag-offer ka ng mga possible solutions dun sa student para makabawi siya dun sa nagawa niya. Next is select an option. Dito naman po is yung student yung papipiliin mo or siya yung magde-decide kung ano yung napili niyang solution na naaayon dun sa problem. For example, and next naman is plan the implementation. So dito as a teacher is ikaw yung mag-a-advise dun sa student na yun kung paano niya i-implement yung solution na napili niya. Next, review the problem. So dito siguro after mga isang linggo is kamustahin mo ulit yung student kung gumana ba yung solution na napili niya and tanongin mo kung ano pa kaya yung mga pwedeng ma-improve. Okay, so maganda po itong 6-step process for behavioral problem solving kasi natuturuan nito yung mga students na maging disiplinado and maging responsable sa mga actions nila. Next, so sa 4 basic power strategies, dito naman po sinasabi na bilang isang teacher, kailangan ng iba't ibang paraan to guide the students and also to manage their behavior. So sa coercive power, dito po sinasabi na a teacher should use his authority to set classroom rules. And pag hindi po yun nasunod, then may mga consequences. So kailangan po ng mga students na madisiplinahan that they are responsible for their own actions para matama po yung behavior nila. Next is manipulative social power. Dito naman po nakalagay dyan na as a teacher, na a teacher should use creative and gentle strategies para magabayan yung mga behavior ng mga students. For example po, imbis na utusan na lang yung mga students about sa gagawin nilang activities, dapat daw papiliin yung mga students kung paano nila gustong gawin yung activity or mag-offer ng ibang activity na nakabase sa interest ng mga students. And ang goal po dito is ma-feel ng mga students na sila yung may control or sila yung responsable para mag-behave sila ng maayos, hindi dahil pinipilit sila, pero dahil gusto nila kasi nga sila yung responsable doon. Next, expertness, social power. Ang kailangan po dito is yung knowledge and teaching skills ng isang teacher para matulungan lalo na yung mga students na nahihirapan. For example, diba, nahihirapan yung mga students, then as a teacher, magbibigay ka ng extra help for those students para pakinggan yung mga concerns nila and makahanap ka ng paraan or ibang way para mas maintindihan nila yung topic. Next is the likability, social power. Dito sinasabi na instead daw gumamit ng strict rules and punishments, yung teacher daw is bumubuo siya ng friendly relationships towards the students. So, ang goal ng strategy na to is to make sure that the students feel comfortable and welcome sila. Kasi kapag daw gusto ng mga students yung teacher nila, then mas mataas yung chance na magbibehave sila ng maayos and magpa-participate sa class. Also, to summarize yung basic 4 powers, to summarize yung coercive, nagpo-focus siya sa rules and consequences para matama yung behavior ng mga students. Sa manipulative, nagpo-focus siya sa motivation and choices ng students na nagre-resulta naman sa engagement ng mga students din, di ba? Sa expertness, nakafocus siya sa skills and guidance ng isang teacher and nagre-resulta yon sa respect and tiwala, respect and trust ng mga students. Likability, nakafocus siya sa personality and connection ng isang teacher which results in a strong and positive relationship towards the students. Okay? So, for the conclusion po ng aming report, in this lesson, we learned that misbehavior in the classroom can make it hard for both students and teachers to focus and learn. Misbehavior includes actions that disturb the class, such as being disrespectful, not following rules, or distracting others. To handle these problems, teachers need clear rules, consistent discipline, and strategies to keep students involved and working together. We also learned a 6-step method to solve behavior problems by finding the issue, choosing the best solution, and following through.
good relationships between teachers and students can help prevent misbehavior and make learning more enjoyable for everyone.